Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa Dasulidra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Mateo talatang 21, kabanatang 21, talatang 12 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Sinasabi sa kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanghinan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y nagkanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at narinig ang mga batang sumisigaw sa templo, purihin ang anak ni David. Sinabi nila kay Jesus, naririnig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo na sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wagas na papuri. Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lungsod papuntang Betania. Doon siya nagpalipas ng gabi. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Manalangin tayo. Diyos naming amang makapangyarihan sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, naririto kami upang humingi ng kapatawaran sa mga nagawa naming kasalanan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan mo kami ng karunungan upang kami, O Diyos, ay makasunod sa iyong kalooban at gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Amin pong itinalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Sila po, O Diyos, ay abutin mo at pagalingin sa karamdaman ng kanilang nagaganap, Panginoon. Haplusin mo po ang kanilang kalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin din dinudulog sa inyo, O Diyos, ang aming bansa, na bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi ang integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran.
Amin din inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho sa araw ngayon na ito. Patuloy mo po silang ingatan, Ama. Patuloy mo po silang gabayan. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Magko sila po ay iyong proteksyonan sa anumang kapahamakan, Panginoon. Dalangin namin ang aming mga kaibigan na mga naglilinis ng kalsada, O Diyos. Ang mga enforcer, ang mga kapulisan, O Diyos. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na sila po'y proteksyonan mo sa mga karamdaman, Panginoon. At bigyan mo sila ng lakas upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa iyong ubasan, Panginoon. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga nagtatrabaho sa bawat opisina, Panginoon. Naway makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang opisina upang ang kanilang pinaglilingkuran, Panginoon, ay ang kanilang Diyos na may nagmamahal sa amin. Amin din inilalapit sa iyo ang mga OFW, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, O Diyos, na patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, at ilayo mo sila sa mga pagsubok, O Diyos, sa mga tukso, bagkus sila po iyong gabayan, proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng mga iyan. Tulungan mo sila na maabot nila ang kanilang mga gawain, Panginoon, sa araw-araw. Proteksyonan mo sila sa kanilang pagbabiyahe araw-araw, O Diyos. Ikaw ang siyang aming Panginoon, patnubay, na siyang nagbabantay sa amin sa lahat ng oras ng aming mga buhay. Amin din nilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na naninirahan na sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan doon, O Diyos, at naway magamit mo sila bilang asin at ilaw sa kanilang tinitirahan, sa kanilang bayan na kanilang tinitirahan, Panginoon. Tulungan mo sila na magkaroon sila ng tapang upang maibahagi ang iyong mga salita sa hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Amin nilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga senior citizen. Patuloy mo po silang ingatan. Pagpalain mo sila sa araw-araw ng kanilang buhay. Salamat, Panginoon, dahil ang mga edad, ang aming mga edad ay binigyan mo ng mahaba, Panginoon. Kaya sa iyo namin ibinabalik at ipinagkatiwala ang aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko rin ang mga mangingisda, Panginoon, na patuloy mo pong ingatan sila sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kapaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon, pagtatanim ng palay, gulay, prutas at iba pa. At ilayo mo sila sa anumang pagsubok sa buhay. At patuloy mo silang proteksyonan sa lahat ng iyon, mga Panginoon, upang hindi sila ma-discourage, magtanim, upang sila ay patuloy na makapagtanim para sa aming bayan, Panginoon. Meron kaming makain, O Diyos. Maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang paglilinis ng templo ay isa sa pinakamatapang na kilos ni Jesus sa kanyang ministeryo. Ito ay hindi simpleng pagpalayas ng mga nagtitinda. Ito ay pahayag ng kanyang kabanalan, otoridad, at pagmamalasakit sa tunay na pagsamba. Sa panahon ngayon, mga kaibigan, maaari rin nating tanungin kung ano ang kalagayan ng ating puso. Ang templo ng Diyos ngayon. Ang templo dapat bahay na panalangin, hindi kalakalan, ayon sa verse 12 hanggang 13. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy ang lahat ng nagbibili
at bumibili. Ang templo ay dapat na lugar ng kabanalan, di ba mga kaibigan? Ngunit sa panahong iyon, ito ay naging palengke. Ginamit ng mga pinuno ng relihiyon ang pananampalataya upang pagkakitaan. Sa halip na kabanalan, kasakiman ang nanaig. Kapag ang lugar ng pagsamba ay nagiging lugar ng pansariling interes, nawawala ang presensya ng Diyos. Ang ating mga puso, mga kaibigan, na ngayon ay templo ng Espiritu Santo, ayon sa 1 Corinto 6:19, ay dapat linisin mula sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Diyos. Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan. Ngunit ito'y ginawang pugad ng mga magnanakaw. Ang tunay na bahay ng Diyos ay lugar ng panalangin, pakikinig, at presensya. Ngunit, kapag pumasok ang kasalanan, mga kaibigan, nawawala ang kabanalan. Ang kabanalan ay otoridad ni Jesus, ayon sa verses 12 and 13. No? Ang ginawa ni Jesus ay isang prophetic act, isang pagpapakita ng kanyang banal na otoridad bilang anak ng Diyos. Hindi niya tinakot ang mga tao gamit ang sandata. Tinakot sila ng kapangyarihan ng kanyang kabanalan. Ang tunay na pagsunod kay Jesus ay nangangailangan ng pagsuko, mga kaibigan, ng ating mga mesa ng kasalanan. Mga bagay na kumakatawan sa pandaraya, kayabangan, at karumihan sa ating mga buhay. Hindi maaaring mananahan ang Diyos sa pusong puno ng dumi ng mundo. Ang kanyang habag sa mga tapat, ayon sa verse 14. Ang nagsilapit sa kanya sa templo, ang mga bulag at mga pilay, at sila'y pinagaling niya. Pagkatapos palayasin ni Jesus ang mga marurumi, pumasok ang mga nangangailangan. Nang malinis ang templo, nagkaroon ng lugar para sa habag at himala. Kapag nilinis ng Diyos ang ating mga puso, mga kaibigan, ito'y nagiging daan ng kanyang kapangyarihan at kagalingan. Ang habag ng Diyos ay dumadaloy sa pusong malinis at bukas sa Kanya. Ang papuri ng mga bata, ayon sa verse 15 and 16. Ang mga batang sumigsigaw sa templo, Hosana sa anak ni David. Habang ang mga pinuno ng relihiyon ay nagalit, ang mga bata ay nagpuri. Nagpuri ang mga bata. Ang kanilang inosenteng papuri ay kinilala ni Jesus bilang katuparan ng kasulatan. Mula sa bibig ng mga sanggol ay nilikha mo ang papuri. So ang tunay na papuri, mga kaibigan, ay nagmumula sa pusong dalisay at mapagpakumbaba. Ang mga bata ay larawan ng mga tapat na mananampalataya. Hindi peke, hindi komplikado, kundi taos puso
Samantalang ang mga pinpunong saserdote ay abala sa kanilang relihiyon. Ang mga bata ay abala sa papuri ng Panginoong Hesukristo. Ang pasamantalang pag-alis ni Jesus ayon sa verse 17, at sila'y iniwan niya. Iniwan niya at lumabas sa bayan, sa Betania, at doon ay tumuloy siya. Pagkatapos ng lahat ng itong mga kaibigan, iniwan ni Jesus ang templo. Ipinapakita nito na kapag ang puso ng tao ay hindi handang magbago, lilisanin ng presensya ng Diyos ito. Ngunit ang kanyang pag-ibig, mga kaibigan, ay hindi tuluyang pagtalikod. Hindi tuluyang pagtalikod. Ito ay paalala na ang Diyos ay nananahan lamang sa mga pusong handang linisin at handang sumamba ng tapat. Ito ang hamon sa atin ngayong umaga, mga kaibigan. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa templo ng Jerusalem. Ito ay tungkol sa ating sariling mga puso. Ang templo ng Diyos ngayon. Ang tanong, mayroon bang mesa sa iyong puso na kailangang itaboy ni Jesus? Ang iyong buhay ba, mga kaibigan, ay bahay ng panalangin o pugad ng mga abala sa mundo? Paano mo pinanatiling banal ang iyong templo para sa Diyos? Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong paglilinis ng aming mga puso. Patawarin mo kami kung minsan ay pinayagan namin mapasok ng kasalanan at kasakiman ang aming espiritual na buhay. Linisin mo kami gaya ng paglilinis mo sa templo upang maging karapat-dapat na tahanan ng iyong presensya. Naway sa aming buhay ay lagi kang maparangalan at maitaas. Pagpalain mo po, Diyos, ang mga anak mong patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan at gumagawa ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.